kasalanan sa kanyang buhay. Okay? Action? Hindi, okay lang. Bismillah. Mabalit sa mga mga tumayon. Bali, ang ibigay ko sa aming topic na susolusyonan ko namin ay ang pagsada. May isang kapatid na biktima siya na nung bata siya ay namulesta. Hindi lang ito isang beses nangyari at dala-dala niya ito hanggang siya ay lumaki. At ito ang kasanayan ng pamamaraan ng pakikipagtalik. Though nakakaramdam din siya ng pagnanasa sa babae at batid niya sa kanyang sarili na ito ay bawal. Subalit ay sumasali pa rin ito bilang trauma at kahit Muslim na siya. Paano niya mapangalagaan ang kanyang sarili na hindi na siya babalik pa sa ganung gawain? Ngayon po mga kapatid is kung ngayon po natin ang ihanda namin doon, hindi ako ihanda na presentasyon. Yung program ng presentasyon. Bismillah. Assalamualaikum. Kumusta tayo? Ito kapatid, ito yung isang nalululay sa akin problema dahil hindi ko po kaya sasabihin sa ibang tao ang aking problema. Hindi ko maglalakas ng loob ako kung magsabihin sa iyo ito. Mga kapatid, ako po yung isang nagnanasa sa kapatid namin lalaki. Ngunit, ako'y may nakaraan. Ako'y minulesya. Mga kalalamihan. Ngunit ngayon, ito yung hinahanap-hanap ko, kapatid. Ano ba pwede nyo maipayo sa akin? Dahil hindi ko po kaya solusyonan na namin problema, kapatid. Bigyan niyo ako ng payo. Una ako nakiiyak. Ang gabay at payo ay mas mainam una sa lahat, kundi sa alas bawat alam. Ngunit bilang kapatid mo sa pananampalataya, may mga payo kami na ibibigay sa iyo. Natulad na lang ng pagtatawpa. Ito'y pagkabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi tayo ng mga kapatawaran. At yun yung humingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran dahil sa iyong nararamdaman kung nanasa sa kasing kapwa lalaki, kapwa lalaki. Ang kapatid na ginag-isang Muslim, ang may papayo ko lang ay napaka-important ng isang bagay na nagbibigay ka ng payo sa iyo, kapatid sa pananampalataya, ay dapat nanonood ka rin sa sunan ng mga pagpetuhan sa Diyos. So ang pinaka-importanting bagay na may papayo ko sa iyo at susundin natin ang daan ng napagpetuhan sa Diyos, yung tinatawag na hijrah, o ibig sabihin, mag-ibang bayan ka para unang-una sa lahat, makalimutan mo ang mga masamang nangyari sa buhay mo. At the same time, pwede kang magpanibago ng buhay doon sa mga lugar na walang nakakakilala sa iyo. At the same time, dahil nga nagtao pa ka, so may pa-practice mo doon ang tamang pananampalataya, which is itong Islam. At saka, hindi ka mag-aatuloy na may mga nakakakilala sa mga masamang nakaraan sila. So, yun lang kapatid isa sa mga may papayo ko sa iyo. Maliban yung kapatid na narinig ko
Siguro kapatid, para sa akin, gawin mo muna ng paraan, mapatawad mo muna yung tao nakagawa sa iyo kasalanan. Kasi isa sa magandang katangian bilang mananampalataya ay ang mapapatawad. Isa yun. So, maaari, patawarin natin muna sila sa mga nagawa sa atin, sa ating kasalanan. At magtawba ka sa utang. Kasi kahit anong gagawin natin na magtawba, kung hindi mo sila pa rin kaya patawarin sa mga kasalanan na gawa nila sa iyo, parang wala. Sila sino pa? Bilang panghuling advice, kapatid sa iyo. Sir Jamil. Hindi pag-inasa sa babae na sa lalaki. Hindi ko alam si Toma. Ma-advise ko sa iyo na mag-asawa ka na lang. Mashallah. Barakallah. So, May bebe ako. maraming salamat. Problema pa. Maraming salamat kapatid sa inyong mga payo. Problema pa rin. Na natin dalawa sa aking mga suliranin. Ngayon, pagpapatuloy ko ang aking buhay na kasama kayo. Dahil dito, maraming salamat po. Maraming salamat. Takbir! Pasensya na po kayo. Madala. Handa. Awak. Problema pa rin mag-asawa. May recommend. Hindi ustad. Pangalawang asawa. Hindi, yung... Okay, papasahin ko yung karagdagang idea kung paano masusolusyon nila. Alam ko na yung ano mo ha. Yes, ang pag-judge is that Alberon. Ibakante na to. Tapos Ito pakisuyo. ay isang uri ng sakit na tinatawag na isang uri ng sakit Dito kayo. sa hawa o pagnanasa. Dito kayo sa likod. Walang sino man ang makagagawa dito, bigyan na, kundi ang kanya lamang sarili, dahil ang pinakamatinding kalaban ng tao, kung kay Shaitan ang sinumpa, walang ululay na Shaitan ay mismo ang kanyang sarili. Kaya, kinakailangan ng takot sa Allah, na isipin niyang nakikita siya, na nakikita tayo ng Allah sa lahat ng pagkakataon at walang anuman ang naililihim sa kanya. Malalim na kaalaman hindi sa pananampalatayang Islam kasi sinabi ng Quran, yun lamang may kaalaman ang siyang magkakaroon ng takot sa Allah. Chapter 35, verse 28. Ugaliin ang pag-fasting dahil nakatutulong ito sa pagpigil ng desire at magbasa palagi ng Quran everyday, magbigil at magbuha at magbigil ng proteksyon sa Allah, higil sa kahinaan at iba pa na katulad ito. Isalang-alang ang mga blessings ng Allah na pinagkaloob sa Kanya na siya ay ibigilang at hinirang at pinaglayang ng Allah. Kayo din gawing abala ang sarili sa pamilya o sa larangan ng tao. Mag-asawa at palaging kasama ang pamilya sa lahat ng pagkakataon, itoon ang atensyon sa kanila upang hindi sumagi pa ang nakaraan. Piliin ang mga makakasama, huwag pupunta sa mga lugar na ginagawa ang mga ganoon at huwag ding manood ng mga scene o movie o di kaya ay tumingin sa mga larawan na may kinalaman sa kanyang nakaraan na hindi maganda. At hindi na ito dapat na tuwirang kapatid pa ng iba o di kaya ipaalam sa kanila directly. At kung sakali na hindi mapigilan ang tingin ng katawan na talagang makagawa ng pagkakasala, ay piliin ang lesser pagkakasala kaysa magawa ng malaking kasalanan na pagsisisihan din sa taong huli. Dahil hindi nagkakaramdaman na ang kaalaman sa mga makasalanan. So yun lang yung ilan sa mga pero masyadong tabakan ng mga sinabi mo. Okay? Number 2. Yes, number 2. Napayak na si Ustad ng Severis, nakita ko doon.
After one gram, Kami tatay ko mas matagal. maraming water ha. You take more water. Kaya ng chairs o ano? Okay, basta Yes. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So yung sa amin po is yung number 4. So ito siya. So Ustaz, 60% sa amin Islam. Kaso lang, nung tinawagan ko ang father ko at biniro ko lang siya na sinabi ko, Pa, nag-Muslim na ako. Ang sabi niya sa akin, wala ka nang uuwi. Uuwian na tahanan at isusumpa kita. Pa, pag nagbibiro lang ako, ano ba ang may papayo mo sa akin? So ito yung sa amin. Okay? Payong. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ihap ng papuri at pasasalamat at pagdakila ay para lamang sa pagkilang tayo pagkaka. Pinapasalamatan at pinupuri namin Allah subhanahu wa ta'ala. Baka meron tayong brother dito na nais magtanong o maghingi ng payo ano? Okay, sige. Kamayan. Magandang araw. Magtatanong lang po ako tungkol sa sitwasyon po. Dito ka banda sa itong mahiya. Para makita ka ng ibang mga brother. May nag-iisip po kasi ako na may 60% na po yung Face us, harap kayo din sa amin ng konti. Slight ano. low. basta 60% na po yung kaalaman ko sa Islam. Ngayon po, binilo ko ang father ko na tumawag ko sa kanya. Sabi ko, paano Muslim na ako? Nagalit po siya sa akin. Sabi niya sa akin, kita wala ka ng uwi ang bahay. Isusumpatin na. Ngayon, sabi ko sa papa ko, nabibiro lang po ako. Ano po magiging payo niyo para sa akin? Mashallah. So yung brother po natin ay mayroong problema. Nandun na siya, no? 60% na yung kanyang eagerness sa pagyakap sa Islam. Pero nga lang, mean kasi yung 40 na yung maaaring yung dahilan is yung parents mo. Okay? So, nabibigay na payo namin ng brother. Okay? At ito rin siya pinaipayo din ng mga scholar. At ibig sabihin, no, hindi lang marami na rin dumaan ng mga kabayan at tulad natin na halos ganun din yung senaryo na putol sa kanilang magulang sa kanilang pagyakap sa Islam. So ano ba yung maaaring yung gawin o solusyon doon? Okay? So una-una, yaman din lang na 60% na yung eagerness mo, yung pagkagusto mo sa pagyakap sa Islam, pwede mong yakapin ang Islam ng paligid. Okay? Ibig sabihin naman yakapin ng Islam at pagdating naman kapag niyakap ang Islam, pwede mong isagawa yung mga ibada, yung mga gawain pagsamba sa Allah ng paligid at hindi mo kailangan ipakita sa iyong mga okay. So, pagdating naman ng halimbawa, kung ibigilin mo ito, ang malungkot dito kapatid, hindi natin alam kung kailan darating sa ating kamatayan. Wala nakakaalam sa ating maaaring mamaya, bukas, sa makalawa, darating sa ating kamatayan. At maaaring pagsisihan mo yun kapag ikaw ay nabugan ng kamatayan doon sa kabilang buhay. Sabi mo, nandoon na yung opportunity, nandoon na ako, pero hindi ko pag-ikrap. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, okay, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung hindi mo alam, sabi niya kung ano yung mangyayari kinabukasan at hindi mo rin alam kung saan ka aabutan ng kamatayan. Okay. Pero magkagay pa mga kapatid, meron tayong ibang mga kapatid na insyaAllah, magbibigay sa pagkulutan na Allah, magbibigay din sila ng karagdagang payo. At ang isa sa kanila ay halingkulad na sila yung meron. Okay? So inshallah, si brother ay bibigyan ng payo. Punta ka dito.
Dalawang isa sa kanya. Anong shampoo mo? Sa alakar, Ustad. Kabayan, Ustad pa rin tayo eh. Ayaw pa rin logika mo siya. Nung ako ay nagbalik, basta sa akin karanasan, nung ako ay nagbalik Islam, hindi ko muna ito pinahalag sa pamilya ko. Alam mo bakit? Kasi alam ko na magagalit sila. Kaya ang ginawa ko ay naroon ko muna mabuti ang kagandahan ng Islam. If na magtanong sila sa akin, may papaliwanag ko siya ng at may tanong man sa akin na may sasagot ako kung bakit ko pag-Islam. Hindi ko man ito may paliwanag sa kanila. Ginawa ko ito sa sarili ko, yung mga bisyo ko dati na hindi ka nais-nais. Yun, doon ko sinimulan na alisin, upang makita nila ang malaking pagbabago sa akin. Na upang magtanong sila o nakita yung malaking pagbabago sa akin, sabihin nila na, bakit hindi mo na ginagawa ito? Bakit hindi mo na ginagawa, etc. Umuwi na madaling laging umuwi na madaling araw. Ang ginagawa, hindi ka nais-nais na issue ko dati, na matuloy dahil na iwasan ko, nung napag-aralan ko puti ang Islam. Yun, nung nagtanong sila bakit yun, doon ko na simulan yung pagpapaliwanag na kasi hindi nila alam na gusto talaga ako eh. Ilang buwan nila nalaman ko. Kasi malapit na akong bakasyon. Kaya nung nakita nila, simulan ko sa akin sa ito. Nung nagtanong na sila bakit hindi ko nawala lahat. Yung mga ayaw nila sa akin. Naliwanag ko sa kanila na nag-gusto na ako. Yun lang yung papayo ko. Kasi yun talaga nangyari sa akin. Ngayon, kung meron pang isang brother na bibigay sa iyo ng advice, Baka pa sama si Ganun. siya lang parang ay si Ayun sa class mo, baka makalimutan. Pero kasi wala kasi masama yung pan eh. Wala naman sa scan yung mic. Kaya kasi, malakas yan lahat, ang paghawak yan. Ilapit yung mic para marinig din. yung experience ni brother, gusto ko nga siya ito sa mga sahaba. Ibig sabihin ng mga sahaba, ito yung mga kasama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung di pa kilala sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung Prophet na minadala para sa mga tao. Sa yung panahon ng mga sahaba, hindi dumating yung repression sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ipinarating niya ito sa mga kasama niya, sa mga sahaba, di pa nila ito inunyag. Kumbaga, nag-sabi pa ang mga sahaba. Kumbaga, gusto ko ulit sa experience niya, hindi niya muna pinaalam sa mga tao. Dahil may pangalit na, yun lang yung bagay na siya kakasa na makitulog sa kung siya kakala. Tatabi, siguro, So yun, yung kwento ngayon sa panahon ng mga sahaba. Siyempre, ang kabilang dito, maraming mga sahaba kasama ng Propeta Muhammad. Natakot kasi sila lalo sa panahon ni Umar bin Khattab, yung dalawang khalifa, pangalawang pinuno. Okay? Natakot sila kasi na si Umar, sabi niya, kapag may narinig ako, yumakap sa Islam, ay iigilan niya na ng buhay. Kaya yung mga sahaba sa panahon ay natakot. So, ngayon pa nga, meron pang isang siya magbibigay ng may claim payo rin sa iyo, inshallah. Ano yung boses nito? Ilapit ang mic sa bibig para marinig kasi mahina yung ano. Bilang karagdagang pampalakas ng loob ko, para yakapin ang Islam, mainam na isama mo sa panalangin mo ang nagabayan ka sa landas na alam ang iyong mga musulat para yakapin ang Islam. Sa nag-iisa, sa pagyakap sa nag-iisang reliyon ng alam ang din ng Islam. Ilapit. Jazakallah khairan. Hindi pala tayo naman Allah. So ngayon, brother, so pagkaraan na narinig mo ang ilan sa mga palo, okay, nasiha, na ilan sa ating mga kapatid. Ngayon, tatanungin ka namin kung ano na ba yung magiging decision mo, naliwanagan ka ba doon, parang encourage ka ba, napalakas ba yung loob mo sa mga payo na narinig mo? Kasi po sa mga narinig ko sa kanila,
pagiging confident ko upang maging po, upang maging ganap na Islam. Ngunit, ngunit ano ba ang tamang panangan upang maging isang ganap na Islam? Okay. Alam mo, ang Islam, brother, para sa kanya, tinatawag Islam, al-Islam, dinus. Islam, religion na al-Hari. So, hindi pinapahirapan, lalo na yung pagpasok. Yung pagyakap sa Islam ay napakasimple lang. Yung sasabihin mo, yung tinatawag na shahada, yung pag-testify, na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at sa Prophet Muhammad ay ang kanyang suro. So kung buo na ang loob mo, wala na kang bumibigay sa bumabagabag sa iyong puso at balon-balunan. Okay? So, kung gusto mo inshallah ngayon, ay pwede kang mag-shahada. Pwede po. Okay. So kung gano'n inshallah, susundan mo ako, babanggitin namin sa uwi ng aral pagkatapos ay tatransin natin. Okay? So, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okay, ang kahulugan nito, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo, alipin, at ng Allah. Okay, so mashallah isa kanya ng bilang na pagpalipaliwanag, alam mo ba kapatid na ang pagyakap sa Islam ay mayroong dakilang kabilang pala. At kabilang doon na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino mang lumakap sa Islam ay para siyang bagong panganak na walang bahan na anumang kasalanan. Okay, so Allahu Akbar. Ustaz, nakakain namin sa amin bakit niya. Yung pala yung papel niya. Alhamdulillah, at ito po yung aming closing response po sa pagiging ng payo, brother. So may binigay namin ang dalawang bagay. Una sa tulong ni Ustaz Sheikh Hakim, pagpapaliwanag kasama ng payo, dalawang pagbibigay natin sa mga bagong panahon at panahon ng mga sahaba. Una ang testimony Islam journey ni Brother Abdul Samad. Pangalawang araw ng tunay na pangyayari sa panahon ng mga sahaba, pagbabayo, at ang dua ni Brother na binigay ni Brother Ryan. At alhamdulillah, katotohanan ng hindi ang tao ang tunay na naggagawin sa Islam at kundi ito ay sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kami po ay dahil irsyad lamang sa pagbabayo sa mga kababayan natin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Takbir! Masyado kabangga. Masyado. Pagdadagdagan lang ako, hindi dahil sa ulam yung sinabi nila, kundi masyado kabangga. Nangyari kasi ito dito sa center na meron isang Iglesia ni Cristo na nakinig ng lecture. Pagkatapos na nagkaroon siya ng interest na mag-Muslim. Pero bago siya mag-Muslim, gusto niya munang i-consulta ito sa father niya. Parang napakataas kasi ng respeto niya sa father niya at alam niya naman yung mga INC. Kaya nung tumawag siya dun sa father niya, sabi niya, pa, biguruin lang talaga yun. Nag-Muslim na ako. Isusumpa kita, wala ka ng pamilya ng dadagnan. Kaya sabi niya, pa, nagbibiro lang ako. Dahil sa pumasok sa kanyang kalooban yung turo ng Islam, humingi siya ng payo at nagpunta siya sa center at ako yung nadagnan niya. At sinabi niya yung problema niya. Sabi niya sa akin, ano yung may papayo? Ito dagdag lang ha, parang magkaroon ng living, kasi sabi masyadong kabara yung scenario na gano'n. Sabi ko, ilan na ba yung percentage ng Islam sa iyo? Sabi niya 60%. Kaya sabi ko sa kanya, kunwari magkapatid tayo at pareho tayo nasa Saudi Arabia. Walang makatapakan ng karapatan sa isa't isa kung magpapayuan tayo kung tatanggapin ba natin ito, yung Islam, dahil dumating sa atin ang Islam sa tamang impormasyon. So alam natin kung ito tama o hindi,
Kaya kung magpapayo tayo sa isa't isa, kung yayakapin natin ito, maibibigay yung tamang kasagutan. Ngayon, ang father mo ay nasa Pilipinas. Mahal na mahal mo siya, pinagalang mo siya. Pwede ka bang humingi ng payo sa isang taong mahal na mahal mo, hindi sa isang bagay na hindi lumating sa kanya ng tama? Hindi mo siya mahal. Pwede ka bang humingi ng payo sa father mo na mahal mo at ginagalang mo, sa isang bagay na hindi dumating sa kanya ng tama na tulad ng Islam? Hindi ito masasabi mo. Kaya ipapahamak mo siya at ipapahamak mo rin ang iyong sarili. Pagkatapos sinabi ko sa kanya, pagkatapos dito na nagbigyan kita ng pagpapayo, ilan na ang percentage sa iyo ng Islam ngayon? Sabi niya, 90%. Ngayon, ano ba yung kulang para yakapin mo ang Islam ng totally? Paano mo magsagawa ng pagdarasan? Napakadali ng pagkaluwanan ko ang pagdarasan. Pagkatapos naman, ay nag-shahada siya. Takbir! Yes! Sino yung kasunod? Number 3? Bro. Bro. Ano yung number nyo? Team Abubakar. Ano yung tanong? Brother Walid. Yung pag-asawa ng board. Mashallah for participation. Atras natin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So, itong silari namin, isang araw, mga brothers, sabi naman natin, alhamdulillah, sa Islamic Center natin, may matutulungan natin yung mga estudyante natin. Kung saan, pinaparatas natin yung pagkakapatinan ng bawat isa. Okay, kahit na sila ay mula sa iba't ibang mga tribo, yung iba sa nila ay mga bagong Muslim, subalit, hindi lamang sila nagbabanding sa center with Thursday or Friday. Ito ang nangyayari sa atin, alhamdulillah. Pag-post kahit sila ay nasa labas ng Islamic Center, nagtuloy pa yung pagkakapatinan nila. So, isang araw, itong mga brothers dito na kakapatid, kakaiba ng bawat pinagtatrabahuan, ay nagbanding sa isang bahay ng mga kapatid natin. Subalit, hanggang sa nakalinig sila ng isang balita. Ang oras, alas 12 ng tanghali. Welcome po sa BTN, Bias TV News. So, mainit na balita. Nababayaran itong tinatawag na usap-usapan sa bayan ng Laguna. Patungkol sa Islam, ito ang report. Bakit daw ang propeta ng mga Muslim ay higit sa 4 ang asawa? Gayong sila naman mga Muslim ay 4 lang. So, pakinggan natin ang damdaming bayan. Bro, balita ko sa Bias TV, napaka-bias talaga nila. Oo, so nabalitaan ko doon, si Muhammad Sassala, ang dami daw ng asawa. Hindi ko papayag na hindi natin ma-depensahan. Kailangan makabigay tayo ng sagot. Anong pwedeng sabihin natin, bro? Unang-una sa talaga, Boss, lapit mo. lagi na dikit mo sa Lapit. unang-una talaga, sa ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, lagi-lagi yung unang tatanong sa atin sa mga Muslim. Sa ating mga Muslim o mga kalahing natin sa Islam, ang pag-aasawa
pero hindi nila nalaman kung gaano mahalaga kung bakit tayo mayroon dalawa o higit sa apat na asawa. Kasi nung mga panahon na mga propeta, katulad ni Prophet Solomon, mas marami pa siya noon. So, start sa Muslim, plus mga propeta, mga kay Adan, mga Muslim na, pero hindi nila napag-aralan na dapat talaga mag-asawa ng marami para yung mga kabaihan magayon sa fitna. At nagkakaroon ng mga digmaan mga pinagpatay at bumabalik sila na ilan na mga lalaki yung bumabalik sa kanyang asawa. Kaya nagkakaroon sila ng pag-asawa na higit sa isa. At bukod sa karoon, kailangan yung mga pamilya at mga naiwan na walang asawa na ay mapangalagaan nila sa pangailangan nila para masuportahan. Kaya nagkakaroon ng mas higit sa dalawa o apat na asawa. Pero sa panahon ng katang nila, nagkakaroon sa kanila pag nagigit sa isang asawa na fortification sa ngayon dahil sa nangyayari, di nila kasi alam, sila lang mismo ang gumawa ng batas na yun at nung 300 years ago pa siguro, yung na-research. Kaya kung kasagutan ko, magkatasagutan ko sa tanong nyo, ay pwedeng magandagad nyo lang kung tama ba ako nun. Siya lang ang pangalan ng kasagutan ng brother. Idagdag ko lang bro. Kasi sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang special para lang sa kanya. Pinahintulutan siya. Kumbaga, naiiba ang batas ng propeta sa ating mga normal na Muslim. Oo, Hindi po ba? oo. Kasi ang mga propeta, pilit-pilitan sila. Hindi sila katulad ng mga ordinaryo lang Tsaka sinasabi nyo na more than one inaasawa. Ito kasi sa Kristiyano, kasi kinukonsider nila na pangalan niya, pagkakawa ng pangalawa, pangatlo, pangapat. Ano sagot natin doon? So, di ba, narinig ko sa tulong ng isang Muslim namin, hindi mo matapos kung isa yung asawa ko ng Europa. Yung kasawahin, ang mga kababaihan ng dalawa, tatlo, apat. Pero, kung hindi nyo silang kayang bigyan ng, kumbaga, pagkakapatay-patay, ay masawa naman kayo. So, yun ang binabato sa atin ng mga hindi Muslim. Di ba? Kita rin sa balita na hindi kumbaga tayo ay mag-aasawa lang, mag-aasawa yung mga Muslim. So, ilan lang mas mga Muslim nag-aasawa ng more than isa. Di ba? Tsaka according pa sa statistics, ang kumbaga yung ratio ng mga kababaihan sa kalalakihan ay talagang kumbaga kulang yung mga kalalakihan. Especially sa panahon natin ngayon. Sino ba yung mga napupoy pa sa mga jihad, yung mga sumasama sa mga siligmaan, diba? Yung pumupulig pa sa mga bansa. O iba pa merong mga member ng LGBTQ. So hindi sila nag-aasawa, lalo napapawasan yung mga lalakihan natin. So ang problema, anong nangyari sa mga kababaihan? Kaya dumating ang Islam para bigyan ng solusyon ang problema ng sangkatauhan. Alhamdulillah. Kaya pasalamat tayo na tayo mga Muslim. Ganun pa man, kiniklaim ng mga ibang religion na pangangalunya sa kanila. Kasi bakit hindi sila kasal sa pangalawa, kabit, pangatlong kabit, pang-apat, o ilan pa man. Pero ang mga Muslim, kasal tayo sa pangalawa, sa pangatlo, pang-apat, at hindi siya maipo-considera bilang isang pangangalunya. Tama mo ba? Correct. Kaya yung tinatanong sa iyo, Brother Sulaiman, kasama mo sa trabaho, na mga bakit ganun sa atin. So sabihin mo sa kanya, ano bang mas gusto niya? Halimbawa, kung siya hindi kapatid, mas gusto niya ba official na kasal, na meron siya right, meron siya sustento, or ba gusto niya maging public property na lang siya na kahit sino mga ang gumalaw sa kanya? Diba? So, pakasalan. Diba? May papel din pala pakasalan. Meron pong karagdagan ng katalungan na matulood na sinabi nila na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aasawa ng bagong edad, sa 9 years old. Ano ba yung sasagot natin itong mga kapatid? Yun, di ba ang bayan na naman, kailangan sa mga kapatid. So ngayon, pag-usapan ng magiging namin hindi siya. So bahala ang pag-aming access ka. Ang may tutulong ko nga sa pagmamaliran na bilang doon, kung ibabato mo na kung matuwid ka si Propeta Salam, bakit siya makasal na 6 years old? Ito po ay aking sasabi. Bago po
ninyo ipatuloy yan, hindi kayo muna kayo ng isang history pa na ni isa sa mga katribo o isa sa mga tao ng panahon ng Propeta o Salam na nagreklamo o nag-disagree sa ginawa niyang pag-aasawa kay Aisha. Dahil kung talagang illegal ito at pinakaunang ang pinakaunang tao ng reklamo dito sa mga tao sa panahon niya, unlike sa panahon natin ngayon, na kung sino bang hindi mga saksi, sila pa ang malakas na reklamo. At nagmamalinis para lamay, iba ba sa Islam. In addition, kung ito ay illegal, napakaraming galit kay Propeta Muhammad Islam, buhat ng lantaran na siya pagpapalaganan ng Islam, to the point na sinisiraan na siya, ginawang siyang balik, magician, iba pa. Iba pang paninira, mapasama lang ang imahe. Isang buong paragraph na hinibasa nito. Mapasama lang ang imahe ng Islam. Pero isa sa kanila ay walang magamit bilang issue ang pag-asawa niya kay Aisha. Na kung tutusin kung tunay na ay hindi agpog ang kasalanan ayon sa ginawa ng salah na hindi sa pagpigtasan siya. Tama po yung mga sinasabi niyo kasi imposibleng or malaya sa Propeta Muhammad sa mga aligasyon na ito. Kasi siya isang propeta, hindi siya gumagalaw at hindi siya nagsasalita. Liban na naman kung ito ay revelasyon mula sa Allah. Hindi po ba siya kayo, brother? Oo, brother. Kasi ito ay revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Propeta Muhammad sallallahu hindi niya gagawin isang bagay maliban kung ito ay revelations. At saka kung ating babasahin, brothers, yung sira ng Propeta Muhammad sallallahu sa kanyang mga asawa, ay si Aisha lamang ang pag-asawa ng regime. Maliban doon, kung napag-asawa ni Propeta Muhammad sallallahu hindi ba? May balo, merong matanda, na kumbaga kung sinasabi nila na nag-asawa ang Propeta Muhammad sallallahu dahil sa sariling desire nito, hindi totoo kasi kung tutusin, pwede naman mag-asawa ang Propeta Muhammad sallallahu mga mas bata. Lahat virgin. Pero anong ginawa niya? Bakit? Kasi ito ay revelasyon, hindi siya sarili na gusto niya. At isa pa, sa panahon ngayon tayo yung norms. Yun yung norms nila, hindi natin pwede ikumpara yung panahon natin ngayon kung saan nag-aasawa yung mga tao sa kanilang mga sa 20s. Sa panahon ngayon, napaka-normal. Kapag ang isang dalaga, yung 9 years old, ay siya ay kumbaga dalaga na. So katulad ngayon, kahit kung titignan natin yung research based sa statistics, sa Mexico, nag-aasawa ng 14 years old, yung usually yung general na mga kabataan. Sa Pakistan, 13 years old, nag-aasawa na sila, napaka-normal. So hindi natin pwedeng iba ito, kailangan ipagtanggol natin yung binabalo sa atin. Okay? At saka hindi rin natin pwede para panahon noon, panahon ngayon. Kasi noong araw, ang mga tao sa edad na 6-7, mga mature na sila. Lalo na nasa mainit na lugar. Maalang mature ang kanilang katawan. At hindi lang naman, kahit sa mga Kristiyano, Pagano, at mga Budyo, mga maagal sila nag-aasawa. Normal lang ang pagkakawa sa maaga. At saka, kung si Isha at si Aisha, hindi, kung wala nang kapahintulutan niya, hindi siya pwede ikakal sa mahal-pwede. At isa pa, okay, marami tayong pwede sabihin sa sagot sa report yun. Pwede na, natin sa point natin. So, sa ano, sinabi siya ng napakarami nila. Kung dahil sa kanya sa mga asawa ng problema, maraming mga kaalaman na pinagdarating sa atin. Diba? Paano siya na din namin, paano na nalilari, isa yun sa kung dapat siya sa isla, siya isa rin sa akin ng pagkakang sa sana, dahil sa kanyang kaalaman, dahil sa kanyang siya ay meron ng ayun. Both for commercial and brand.
Yes. Ang oras ay katapos lang agad. 12:20. So, welcome na po sa mainit na balita dito sa BTN Bias TV Network. So, Ilang degrees Celsius ba ng init na yan? pakinggan niyo po ang mainit na balita, mga kabayan. Ito, showbiz. Ako, sa Islam, meron din palang love triangle. Tingnan niyo po, ang kanilang propeta, ano po? Ang asawa ng kanyang adopted son. Pakinggan naman natin ang usapan ng damdaming kapatiran. Subhanallah, ang balita ko talagang walang tigil. Walang tigil, sinisira ang isang point. Hindi sila magkakaupay. Pero bigyan ko ng konteksto kasi nabasa ko rin ito nila na inasama daw ni Prophet Muhammad ang hiniwalayan ng kanyang adopted son. Okay? Pero alamin muna natin kung sino nga ba yung adopted son. Sino ang adopted son nga ba? Ayun, si Farid. Farid, hindi. Saan ang inadap siya ng Prophet Daling mo siya Muhammad sa sallallahu siya ay tinawag na Zayd bin Muhammad. Siya ay inadap ng Prophet Muhammad sallallahu. So, itong balita ito actually, yan yung binabato natin ng mga natin yung hindi man nagpalalaya. Yan isa sa mga paraan nila kung paano sila yung Islam. Dahil kung wala sila nitong makita magandang iba't hindi na nila Balik. Pero dito sila naghaharap ng mga bigas sa mga ganito. Gumagawa sila ng mga kwento-kwento. Anong sabi nila? So yun nga, si Zayd pinag-triangle daw. Yung dating asawa ni Zayd, inasawa mo Sa bahay ni asawa ni Zayd, na si Zainab, at binuksan ni Zainab na siya ay kumbaga nakasuot at hindi kaya-aya na suotan at nagustuhan siya ng Propeta Muhammad sallallahu. Yun daw ang sabi. Kaya naman, ito yung mga bagay ito ay hindi totoong kwento-kwento. Kaya nga, bro, ano ba din masasabi natin? Kasi isa rin yun, kapag namatay yung lalaki ng pangasawa niya, magkakaroon siya ng mana. Yun yung alam ko na Prophet Muhammad. Isa yun sa mga dahilan, ano? Pag makakuha ng baga ng pamana. Oo. Ikaw, bro. Malabo din eh. Kasi unang-una, ang mahal ng propeta ang nagkasal sa kanila. Ang ibig sabihin, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagkasal kay Zainab. Oo. So, kasi kung love din ni Muhammad si Zainab, saan pinakasalan niya natin? Exactly. Tapos, Kasi ang unang nakaugalian mo ng mga Arabo na kapag may ampun sila, hindi nila pwedeng pakasalan yung asawa ng ampun nila.
Ngayon, nung naghiwalay na si Said at saka si Zainab, dahil una pa lang, hindi na maganda yung ano nila kasi si Said ay galing sa dati siyang alipin na pinalaya, na teta, at si Zainab naman ay nasa batas na antas. Kaya, nung unang ano pa lang yung pagsasawa pa lang nila, may problema na. Kaya, humiling si Said ng divorsyo. Pinunta niya ang mga propeta, inano niya na maghiwalay sila ni Zainab. Pero nasabi ng Propeta Muhammad sallam, bagkus sinabihan niya, sabi niya, itakila Zaid, huwag mong hiwalayan si Zainab. Kung pinahingan niya, hiwalayan ni Zaid si Zainab. At kung talagang love triangle, sasabi ko, yes, chance ko na. At sa time na yun, dumating na ang revelation. Bago pa man dumating si Zaid para humingi ng divorce, dumating na yung revelation kasi sabi nga natin, lahat ng mga nangyayari, kung sinong pinapakasalan ng Propeta Muhammad sallam, ito ay revelation. So may dumating na revelations na napakasalan niya si Zainab. Pagkatapos si divorce ni Zaid. So isang gustong bigyan ng Islam doon is yung hukom na hindi anak ni pwedeng angkinin ang isang adopted child, nagpalitan yung pangalan niya, kaya dumating yung revelation na yun. At halal, napakasalan, yung asawa mo, yung tuloy niyang anak, na hindi na naman kasi anak, na hindi na pwedeng angkinin mo na anak, hindi mo naman totoo, anak. Mashallah, kapatid na Suwaib, napakainam talaga ng graduating ka na sa Sharia law. Dahil yung nalaman mo sa school, nababahagi mo sa amin. At agree kami dyan. I graduate. Bakit ka mag-share ka? Akala ko mag-share. So yun nga po, kumbaga, ang galaw ng Propeta Muhammad SAW, walang ibang kundi revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tawag dito, walang love triangle na nangyari. Ganun yung ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Tayo ay pilit nilang babatuhin. Yun ito na inisip ng Allah. Gusto nilang patayin yung maliwanag na binibigay ng Allah ng Islam. Pero kailanman hindi mangyayari. Hanggang nandito tayo, mga kapatid, napatuloy tayo. Yung brotherhood natin, pinapagtanggol natin ng Islam sa ating mga company, kung saan-saan na tayo nakagawa. Ito mas magandang gawin kapag na may mga nababalitan tayo mga balita ay pag-ipunan natin at mag-share tayo ng mga ating mga sagot dahil ito yung makakabigay ng benepisyo sa atin. At kung hindi naman natin alam, ay itanong natin. Balita ko sa Igdo, may mga ustad doon na pwedeng sagutin at magdagdag ng kaalaman. Tulad Brother Amin, Brother Aslan Andre, Ustad Mansur. Ayun, inshallah, mamaya, baka magdadagdag sila. Gagamitin pa kami? Magandang magandang tayo. Kasi punta natin sa ngayon po kayong sumubay pa sa DBN Virus News Network Team. Masyaallah, barakallah. Talagang ang labanan sa pagitan ng tugatog na mga... ito lang, 1 minute lang siya. Magsasalap ko na siya. Yung tugatog ng labanan ng tagisan ng talinoy, ating na iaagtas. Masyaallah, barakallah. Ang may nadagdag ko, hindi ko alam kung nasabi nila, natural lang ang pag-aasawa ng ganong edad sa kapanahonan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi pag pinag-aralan mo, lahat ng paninira ng mga Quraysh ay ginawa na nila. Ang propeta ay nasiraan ng ulo, nasanay ba ng syaitan, isang makata, isang soothsayer. Ibig sabihin, inimbento niya na yung Quran, ang Quran galing sa syaitan. Ito yung mga kwento lamang ng mga, ibig sabihin, ng walang kabuluhan, bahagi lamang ng panaginip. At ibig sabihin, lahat ginawa nila para i-stop lamang yung pagdadawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gusto niya maging hari, gagawin nila. Kung gusto nila ng kayamanan,
bibigay sa kanila, sa kanya, kung gusto nila, kung siya ng maraming babae, ipagkakalap sa kanya, pero hindi ito tinanggap lahat. Ang dahilan ay para pigilin ng propeta sa kanyang pagkatawad. At isa pa, pagkatapos ng, kaya yung patunay na natural lamang ang pag-aasawa ng ganong edad ng kapanahon niya kasi walang paninira na tulad ng ginagawa nilang paninira ngayon na tinatawag nilang pedophile. Pangalawa, pag pinag-aralan natin ng history ng Christianity sa mga kaharian, after 13th centuries, 12th centuries, yung mga Jew, yung mga royal blood lahat, nag-asawa sila ng 5 years old, 7 years old, 9 years old, natural lamang yun, walang ibig sabihin, kasong ibinigay sa kanila, o walang paninira laban sa kanila. Yung mga king, yung mga prinsipe, yung mga hari, ito'y isang natural lamang na sitwasyon dahil yung majority ng mga kababaihan noon ay nasa earlier na stages ng kanilang mga edad. Masyaallah. Yes? Ano na? Yung mga masarap na? Oo naman. Bias na bias. Alam mo, I did na yun. Ano siya naman isa